Mas matibay na kooperasyon sa depensa, maritime security, cybersecurity at modernisasyon ng sandataang lakas. Ito ang naging pangunahing bunga ng bilateral defense ministerial meeting ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. at Swedish Defense Minister Pål Jonson sa Maynila kahapon. Ayon kay Jonson, nakikita ng Sweden ang malaking potensyal na palawakin ang pakikipagtulungan sa Pilipinas sa larangan ng maritime surveillance, cybersecurity, space technology, hybrid threats at defense innovation. We are eager to deepen our bilateral cooperation with the Philippines as well, and we think there's great potential to doing that. Binigyang diin din ng Sweden official ang matatag nitong suporta sa rules-based international order, freedom of navigation at sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Kasabay nito, muling tiniyak ng Sweden ang buong suporta nito sa posisyon ng European Union kaugnay ng 2016 Arbitral Award na pabor sa Pilipinas. We stand firmly behind the EU's position on this. Is an ironclad commitment also for Sweden in regards to the 10-year announcement of these matters as well. So let me just be crystal clear on that one. Nagpasalamat naman si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. sa suporta ng Sweden sa arbitral ruling ng walang hinihinging kondisyon. Ayon sa kalihim, napagkasundoan din ng dalawang bansa ang ilang konkretong hakbang para higit pang mapalalim ang defense cooperation, kabilang ang pagpapalitan ng classified information, civil defense, cybersecurity at cognitive warfare. We have agreed on several concrete steps which the public will know when appropriate, and I'm sincere in this. Muli ring kinumpirma ng Department of National Defense ang interes ng Pilipinas sa mga alok ng Sweden para sa defense modernization, kabilang ang Saab Gripen fighter aircraft. Pero ayon kay Secretary Teodoro, hindi lang basta client o mamimili ang nais maging papel ng Pilipinas, kundi isang partner sa co-production at research and development ng defense industry. A modernization program is a must. The sooner the sooner we confront the pain necessary on financial terms for doing this, the faster our resilience becomes, because delay only means more cost and less resilience for our people. We are also looking for partners and not be clients. Gayunman, sinabi ni Jonson na nasa Pilipinas ang pinal na desisyon at handa ang Sweden na maging pagmatagalang strategic partner at hindi lamang supplier ng kagamitang militar. Sinabi naman ng kalihim na rerepasuhin ang pamahalaan ng modernization program ng Armed Forces upang matiyak na ang anumang bibilhing kagamitan ay ang pinakaangkop at may sapat na suporta para sa pangmatagalang operasyon. Kasabay nito, nanawagan siyang pabilisin ang pamumuhunan sa depensa upang mapalakas ang kakayahan ng bansa sa harap ng magamanta sa seguridad. Sa usapin naman ng pinakahuling insidente sa Ayungin Shoal, muling iginiit ng Sweden ang kahalagahan ng paggalang sa international law, freedom of navigation at UNCLOS. Muli namang binigyang diin ni Secretary Teodoro na naninindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa ating soberanya at sa mga karapatan sa West Philippine Sea. Sa nalalapit na ika-80 anibersaryo ng diplomatic relations ng Pilipinas at Sweden, target ng dalawang bansa na higit pang palawakin ang kanilang defense partnership sa maritime security, disaster resilience, defense technology at iba pang larangan ng seguridad. Ryan Lacanlale, Humakataw sa Balita Ngayon.